Sabi nila ang pag-ibig ay parang hangin. Hindi mo man nakikita, ramdam mo. Isang damdamin na kayang magpasaya ng puso, pero kaya ring magpaluha ng walang dahilan. Minsan dumarating ito sa hindi mo inaasahan, sa maling panahon, sa maling pagkakataon, pero sa tamang dahilan. At sa kwentong ito, samahan ninyo akong pakinggan ang lihim na tinago ng isang pusong nagmahal. Kahit alam niyang masasaktan siya sa huli. Welcome sa ating channel, kung saan ang bawat kwento, pusong sugatan ng bida. Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Neri, 22 taong gulang, simpleng dalaga na hindi inaasahan na sa isang ordinaryong araw, biglang magbabago ang takbo ng buhay ko. Maraming nagsasabi na ang pag-ibig, dumarating yan kapag hindi mo inaasahan. At aaminin ko, totoo pala yon. Dahil minsan, ang taong hindi mo naman inaakala, siya pala ang magpaparamdam sa'yo ng pagmamahal na matagal mo nang inaasam. Kaya't nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Isang kwento ng isang lihim na pagtingin, pagkabigo at hindi inaasahang pagmamahalan. Hindi ko talaga akalain na aabot ako sa puntong magsusulat ng liham dito. Ako si Neri, simple lang ang buhay, taga-probinsya. Lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran at makatulong sa pamilya. Naging waitress ako sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ng mga call center agents. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking matangkad, maputi, laging nakaitim na jacket at may suot na reading glasses. Ang pangalan niya, Angelo. Araw-araw siyang dumadaan sa coffee shop namin. Madalas isang caramel macchiato ang in-order niya at isang blueberry cheesecake. Hindi siya palakibo. Tahimik lang, minsan naka-headset habang nag-aabang ng order. Pero sa bawat pagdaan niya, ewan ko ba, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Minsan nga nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kanya habang iniinom niya ang kape. Yung tipong kahit ang simpleng pag-ayos niya ng salamin sa ilong, kinikilig na ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ang tagal ko nang hindi nagkaka-crush or baka dahil sa misteryoso niyang dating. Ang totoo, hindi kami nagkakausap. Tanging, "Good morning po, sir," at "Thank you po," lamang ang palagi kong sinasabi. Pero sa puso ko, parang ang dami ko nang nasabi sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyari. May naiwan siyang maliit na notebook sa mesa. Nagmamadali siyang umalis noon at hindi na napansin. Hinawakan ko ang notebook at pinilit kong huwag buksan. Pero curiosity won, at doon ko nakita ang isang bagay na nagpabago sa takbo ng mundo ko. Dito nagsimula ang kwento ko na puno ng kilig, sikreto at hindi ko inaakalang pag-ibig. Hawak-hawak ko noon yung maliit na notebook na naiwan ni Angelo sa mesa. Pakiramdam ko parang napakabigat nun sa kamay ko. Parang may laman na lihim na hindi ko alam kung para ba sa akin or hindi. At aaminin ko, hindi ko agad na ibalik ang sulat. Sa halip na upo ako sa sulok ng coffee shop, pinagmasdan ko muna. Pinilit kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko kinaya. Binuksan ko ang unang pahina at ang bumungad sa akin, "Things I want to tell the girl at the coffee shop." Napahawak ako sa puso ko. Literal na parang gusto kong tumalon sa kilig. Nagpatuloy ako sa pagbasa at halos hindi ako makapaniwala sa mga nakasulat. Sa bawat pahina ay may mga sulat siya. Hindi niya binanggit ang pangalan ko pero halatang ako ang tinutukoy. Yung babaeng laging ngumingiti habang inaabot ang kape ko, hindi niya alam siya ang nagpapagaan ng araw ko. Sana isang araw, magkaroon ako ng lakas ng loob para kausapin siya. Napaluha ako. Hindi ko inasahan na ang lalaking iniidolo ko mula sa malayo, may lihim palang pagtingin sa akin. Parang lahat ng pagod ko sa buhay nabura nang mabasa ko yon. Nung araw na yon, nagdesisyon akong hintayin siyang bumalik para ibalik ang notebook. Pero iba na ang kabog ng puso ko. Hindi na ako basta waitress lang. Feeling ko, ako na ang babaeng pinag-uusapan niya sa notebook. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pero sa isip ko, baka nga ito na ang simula ng kwento naming dalawa. Magdamag akong hindi nakatulog pagkatapos kong mabasa ang laman ng notebook ni Angelo. Hindi ko alam kung excitement ba yun ka ba o takot na baka mali ang pagkaintindi ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Gusto ko siyang kausapin. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa coffee shop. Halos 2 oras bago ang regular niyang dating, andun na ako bitbit ang notebook niya. Pati yung blueberry cheesecake at caramel macchiato niya, ready na. Dumating si Angelo, at gaya ng dati, tahimik siyang pumasok. Nag-order, umupo sa paborito niyang spot sa may bintana. Ang problema, biglang nanlamig ang kamay ko.
Parang naglaho lahat ng tapang na binuo ko buong gabi. Pero naalala ko yung mga sulat niya sa notebook. Kung siya nga ilang buwan nang naglalakas loob na isulat yon, ako pa kaya ang hindi. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang order niya. Kasunod nun, dahan-dahan kong inilagay ang notebook sa mesa niya. Sir, eto po naiwan niyo kahapon. Napatingin siya sa notebook tapos sa akin. Kita ko sa mukha niya ang gulat at pagkailang. Mabilis niyang kinuha ang notebook at tinago. Salamat, sorry kung naiwan ko. Ngumiti ako. Okay lang po. Maganda pala sulat mo sa loob. Halos mamutla ang binata. Bigla niyang nilapitan yung notebook at parang hindi alam ang sasabihin. Binasa mo ba? Tumango ako ng mahina. Pasensya na sir. Tahimik kami ng ilang segundo. Tapos, bigla siyang ngumiti. Yung ngiting hindi ko pa nakita kahit kailan. Pwede ba kitang ilibre ng kape mamaya? Tanong niya. Parang gusto kong tumalon sa saya, pero syempre, pinigilan ko ang sarili ko. Baka sabihin niya, ang bilis ko namang bumigay. Kaya ang sagot ko lang, sige kung hindi hassle sa'yo. Ngumiti siya, yung tipong parang nahulog lahat ng pagod ko sa maghapon. Buong shift ko, hindi ako mapakali. Lahat ng order, mali-mali ang nailalagay ko. Pati si Ate Mia, napansin ang ngiti ko na hindi matanggal sa labi. Uy Neri, sino yung nagpapakilig sa'yo ha? Tukso niya. Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita. Basta ang alam ko, sobrang saya ng pakiramdam. Parang ang gaan-gaan ng mundo. Pagkatapos ng shift ko, nagulat ako kasi andun pa rin si Angelo, nakaabang sa labas ng coffee shop. Hawak ang 2 cup ng kape. Para sa'yo, sabay abot niya ng isa. Umupo kami sa mini park malapit sa shop. Doon ko siya unang nakilala ng mas malalim. Ikinuwento niya kung paano siya nauubos sa trabaho, kung paano yung ngiti ko tuwing inaabot ang kape niya ang nagpapagaan ng araw niya. Simpleng bagay lang yon, Angelo, sabi ko. Pero minsan, yung simpleng bagay, yun ang nagpapasaya. Ng puso mo sa mga panahong akala mo wala ka nang pwedeng panghawakan. At doon ko naramdaman na hindi lang pala ako basta barista para sa kanya. May halaga pala ako sa mundo niya. Hindi ko alam kung anong meron, pero sa gabing yun, parang may parte sa puso kong biglang nabuhay. Simula ng gabing yon, mas lalo kaming naging malapit ni Angelo. Hindi na lang siya basta customer sa coffee shop, naging kaibigan ko na siya. At aaminin ko, habang tumatagal mas lalo akong nahuhulog sa binata. Araw-araw na siyang nagdadala ng kape para sa akin. Minsan nga, kahit wala akong shift, dinadalhan pa rin niya ako ng paborito kong iced mocha. Tapos magkukwentuhan kami sa mini park. Simpleng mga bagay lang, tungkol sa buhay, pamilya, pangarap. Alam mo, Neri, sabi niya minsan, ang tagal ko nang walang kausap na ganito. Yung tipong hindi trabaho, hindi stress, basta simpleng buhay lang. Ngumiti ako. Ganun talaga siguro. Minsan kailangan natin ng taong makikinig lang, kahit hindi natin hinihingi. Ramdam ko ang lungkot sa mga mata ni Angelo. Kapag pinag-uusapan niya ang trabaho niya, palaging pagod, palaging puyat. Pero sa tuwing magkikita kami, bigla siyang nagiging masaya. Nagiging bata ulit. May pagkakataon na tinext niya ako ng, Ingat ka pa uwi. Neri, nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Ewan ko ba, pero sa simpleng mensahe na yon parang ang gaan sa pakiramdam. Ang sarap pala sa pakiramdam na may isang taong nag-aalala sa'yo. Hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto ka lang niyang alagaan, kahit sa maliit na paraan. At habang dumadalas ang mga ganitong tagpo, mas lalo akong natatakot. Kasi ang puso ko, baka hindi ko na kayang bawiin. Araw-araw na kaming nagkikita ni Angelo. Minsan bago siya pumasok sa trabaho, minsan naman pagkatapos ng shift ko. Yung simpleng kumustahan namin dati, naging mahabang usapan. Yung tipong hindi na namin namamalayan ng oras kapag magkausap kami. Napapansin ko na rin ang sarili ko. Sa tuwing tutunog ang cellphone ko, umaasa akong ang binata iyon. At kapag siya nga, ibang klase ang kabog ng puso ko. May isang gabi na inaya niya akong manood ng city lights sa rooftop ng building nila. Nakaka-relax daw at gusto niyang ipakita sa akin yung paborito niyang pwesto. Hindi ko akalaing papayag ako, pero nagulat na lang ako sa sarili ko. Bigla akong pumayag. Pagdating namin doon, ang ganda. Kitang-kita ang ilaw ng buong syudad. Ang tahimik, ang presko ng hangin. At kami lang dalawa ang naroon. Alam mo, Neri, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo. Napatingin ako sa kanya, kinabahan. Parang gusto kong takpan ang tenga ko kasi natatakot akong marinig kung ano man yun. Pero at the same time, excited akong malaman. Mahalaga ka sa akin. Parang huminto ang mundo ko ng sandaling iyon.
Paulit-ulit na nag-echo sa isip ko yung sinabi niya. Alam ko hindi kita kilala ng matagal. Pero sa bawat araw na kasama kita, pakiramdam ko, mas nagiging buo yung araw ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, iiyak o tatakbo palayo. Pero sa totoo lang, yun din ang nararamdaman ko. At doon, parang unti-unti ko na ring sinukuan ang sarili kong depensa. Pagkatapos ng gabing yon sa rooftop, parang may nagbago. Hindi na kami yung dating simpleng nagkukwentuhan lang sa mini park. Mas naging malapit kami. Mas naging personal ang mga usapan. Yung mga dating hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Nasasabi ko na kay Angelo. Lalo na nung minsang nagkaproblema ako sa bahay. Nagkasakit si mama sa probinsya at wala akong sapat na ipon para ipambili ng gamot. Nagkausap kami ni Angelo nun sa may coffee shop habang naiiyak ako. Kung gusto mo, Neri, tutulungan kita, sabi niya. Sabay abot ng sobre. Ayoko sana. Nakakahiya. Baka isipin niya ginagamit ko siya. Pero alam ko rin sa sarili kong kailangan ko talaga. Kaya napilitan akong tanggapin. Salamat, Angelo. Pero babayaran ko yan, promise. Ngumiti lamang ang binata. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, gumaling si mama mo. Doon ko lalo siyang hinangaan. Hindi siya nagtanong kung kailan ko babayaran. Hindi rin siya nagbago ng pakikitungo sa akin. Parang para sa kanya, normal lang yon, ang tumulong. At habang nakikita ko yung kabutihan niya araw-araw, lalo akong natatakot. Kasi ramdam kong bumabagsak na talaga ako sa kanya. Ayoko sanang umasa. Ayoko sanang ibigay ang puso ko sa lalaking baka isang araw mawala na lang bigla. Pero sa tuwing nang umingiti siya at nagsasabi ng, Ingat ka, Neri. Parang lahat ng takot ko nawawala. Sa puso ko noon, unti-unti na akong sumusuko. Dumaan ang ilang linggo. At parang naging routine na sa amin ang magkasama. Hindi ko na ma-imagine. Ang araw ko na hindi siya nakikita o hindi kami nagkakausap kahit sandali. Hanggang isang gabi, inaya niya akong mag-dinner. Simple lang daw sa paborito naming tapsihan sa tabi ng coffee shop. Akala ko ordinaryo lang, pero napansin kong parang kabado si Angelo. Tahimik siya habang kumakain kami. Hindi katulad ng dati na siya pa ang unang bumibiro. Angelo, may problema ka ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin, tapos bigla siyang bumuntong hininga. Neri, matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo. Hindi ko na kayang itago. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya. Parte ng sarili ko gustong tumakbo, pero mas malaki ang bahagi ng puso ko na gustong marinig yon. Mahal kita, Neri. Parang biglang tumahimik ang paligid. Kahit yung mga dumadaan sa kalsada, parang nawala ang ingay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko ang sinabi ni Angelo. Mahal kita hindi dahil lagi kitang nakikita. Mahal kita kasi ikaw yung dahilan kung bakit bumalik yung saya sa araw-araw ko. Ikaw yung nagpatawa sa akin sa mga panahong hindi ko na kaya. Ikaw yung nagparamdam na kaya ko pa palang magmahal ulit. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya. Kasi matagal ko na rin siyang mahal. Pero natatakot lang akong aminin. Nung gabing yon, hinarap ko na ang sarili ko. Mahal din kita, Angelo. At doon parang gumaan ng lahat. Simula ng gabing umamin kami ng nararamdaman sa isa't isa. Mas lalo kaming naging masaya. Parang ang gaan-gaan ng mundo. Wala na akong inaalalang lihim. Wala na ring kaba tuwing lalapit siya. Araw-araw kaming magka-text, magka-chat at halos sabay na ring umuuwi. Kapag may break ako sa coffee shop, sinusundo niya ako para lang makakain kami ng fishbowl sa tabi ng kalye. Hindi man fancy ang mga lugar na pinupuntahan namin, pero ang importante, magkasama kami. Minsan nga tinanong ko siya, Angelo, bakit ako? Ang dami-dami namang mas maganda, mas social, mas magaling. Ngumiti siya at sabay hawak sa kamay ko. Dahil ikaw ang nagpapagaan ng araw ko. Yung ikaw, Neri, hindi mo kailangang magbago para mapansin. Kasi mula umpisa ikaw na. Hindi ko inasahan na mararamdaman ko ang ganito. Yung tipong kahit pagod ako sa trabaho, nawawala lahat kapag kasama ko siya. Sa bawat tawa, sa bawat hawak ng kamay, parang lumalalim yung pagmamahalan namin. Nagsimula na rin kaming mangarap. Sabi niya, gusto niya balang araw magtayo ng maliit na coffee shop para daw sabay naming palaguin. Pangalanan daw naming Ester Cafe. Ang corny nga kung tutuusin, pero ang sarap pakinggan kasi kasama ako. Doon ko naisip na minsan pala, yung taong hindi mo inaasahan, siya pala ang bubuo ng mga pangarap mong matagal mo nang iniwan. At habang lumilipas ang bawat araw, lalo ko lang pinangarap na si Angelo na sana ang makasama ko habang buhay. Pero akala ko tuloy-tuloy na ang lahat.
Akala ko, sa wakas, natagpuan ko na talaga yung taong para sa akin. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nagbago. Nag-text siya sa akin, "Neri, sorry, kailangan nating mag-usap." Kinabahan ako ng sandaling iyon. Kasi sa ilang buwan naming magkasama, ngayon lang siya nag-text ng ganun. Parang ang bigat-bigat agad sa puso ko. Pagkikita namin sa park, tahimik si Angelo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ako na ang naunang magsalita. "Angelo, may problema ba?" Huminga siya ng malalim. Kita ko sa mga mata niya yung lungkot. Yung parang pilit niyang nilalabanan. Neri, aalis ako ng bansa. Parang may bumagsak na malamig na tubig sa akin ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Baka nagbibiro lang siya. "Ano, kailan? Bakit hindi mo sinabi agad?" Next week. May opportunity sa Amerika. Matagal ko na sanang tinanggap yon pero dahil sa'yo, nagdalawang isip ako. Ang sakit sa puso ko. Kasi habang ako, nagbubuo ng pangarap kasama ang binata, siya pala, may planong iwan ako. Bakit ngayon mo lang sinabi, Angelo? Hindi siya makatingin. Ayokong masaktan ka, Neri. Pero mas ayokong maglihim sa'yo. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ang sakit pala, yung akala mo kompleto ka na, biglang huhugutin sa'yo. Ipaglalaban kita, Neri, kahit gaano kalayo. Ikaw pa rin. Pero paano kung ang distansya, ang tuluyang magpabago sa lahat? And nung gabing yun, parang nawala ang kulay ng mundo ko. Mula nang sabihin ni Angelo na aalis siya papuntang Amerika, araw-araw na akong nagigising na may lungkot sa puso ko. Ang dating masayang umaga naging mabigat. Ang bawat mensahe niya, tila nagbibilang ng araw palayo sa akin. Isang gabi bago ang flight ni Angelo, nagkita kami ulit sa park. Doon sa paborito naming pwesto kung saan kami unang nag-usap ng matagal. Tahimik lang kaming dalawa. Walang gustong maunang magsalita hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Neri, ayokong iwan ka. Pero alam kong hindi ko pwedeng bitawan yung oportunidad na to. Tiningnan ko siya. Ang hirap kasi kahit anong pilit kong maging matatag, hindi ko mapigilan ang luha ko. Gusto kong pigilan siya. Gusto kong sabihin na dito na lang siya. Na kaya naman naming magsimula kahit dito lang sa simpleng coffee shop. Pero alam ko rin na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating hayaan ang taong mahal natin na abutin ang pangarap nila. Kahit masakit, kahit ayaw natin. Kung mahal mo ako, Angelo, abutin mo yung pangarap mo. Ako, hihintayin kita. Napahawak siya sa kamay ko, ramdam ko yung panginginig niya. Halata sa boses niya yung hirap din. "Promise me, Neri, kahit gaano katagal, ikaw pa rin." Tumango ako kahit ang sakit-sakit hanggang sa pagbabalik mo. Yun ang huling gabi naming magkasama bago siya umalis. At nung oras na yun, alam kong kahit malayo siya, ang puso ko sa kanya pa rin. Pagkaalis ni Angelo para akong naulila. Yung paborito naming park, parang biglang nanahimik. Ang coffee shop tila nawalan ng kulay. Araw-araw hinihintay ko yung tawag niya, yung mensahe niya. Pero dahil sa time difference at sa dami ng inaasikaso niya, bihira na lang kaming magkausap. Isang gabi, pag-uwi ko, may dumating na liham sa boarding house. Nang buksan ko, sulat ni Angelo. Para kay Neri ang babaeng kay hirap iwan. Habang binabasa ko yung bawat linya, hindi ko mapigilang umiyak. Doon niya ikinuwento kung gaano kahirap ang mag-adjust sa bagong lugar, kung gaano siya nalulungkot, at kung gaano niya ako namimiss. "Neri, araw-araw kitang naiisip. Sa bawat cup ng kape na hawak ko dito, ikaw ang naaalala ko. Sa bawat gabi na tahimik ang paligid, tinatawag ng puso ko ang pangalan mo. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit gaano kalayo, may isang tao palang nagdadala ng pangalan mo sa puso niya. Pero sa sulat ding yon, ramdam ko yung lungkot niya, yung hirap niya, at doon ko naisip na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang layo. Hintayin mo ako, Neri. Huwag mong hayaang may pumalit sa akin sa puso mo." Pinunasan ko ang luha ko at inabot ang ballpen. Sinulat ko rin ang sagot ko. "Mahal kita, Angelo, at ikaw pa rin. Hanggang sa pagbabalik mo." Sa bawat liham naming dalawa, parang kahit papaano, napupuno ang puwang ng layo. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo akong namimiss si Angelo. Nakakayanan ko naman ang layo, pero may mga araw talaga na ang hirap. Lalo na kapag special occasions, birthday ko, monthsary namin, Pasko. Lagi akong nag-aabang ng tawag o sulat. Hanggang isang gabi, habang nagkukwento si Ate Mia, may naikwento siyang balita. "Uy, Neri, may nakita akong post. Parang si Angelo yun, ha? May kasamang babae. Galing dito sa Pilipinas, pumunta rin daw doon." Bigla akong kinabahan. Kahit anong lakas ng loob ko, hindi ko napigilang tanungin kung sino,
Pinakita niya sa akin yung post. Medyo malabo ang picture pero parang si Angelo nga. May kayakap na babae. Ang sakit. Kasi kahit pa sabihin ng utak ko na baka kaibigan lang, hindi ko mapigilan yung sakit sa puso ko. Hindi ko alam kung magtatanong ako kay Angelo o hahayaan na lang. Ayokong magmukhang selosa. Ayokong maging pabigat sa kanya, lalo pat malayo siya. At marami siyang inaasikaso. Pero ang totoo, natatakot ako. Natatakot akong baka habang iniingatan ko siya dito, may iba na palang nagpapasaya sa kanya doon. Hindi ko rin alam kung dapat ko siyang tanungin o maghintay na lang. Kasi paano kung totoo? Paano kung hindi na ako ang laman ng puso niya? Yun ang unang beses na kinwestiyon ko ang pangako naming dalawa. At habang hawak-hawak ko yung huling sulat niya, paulit-ulit kong iniisip, totoo pa rin kaya yung mga sinabi mo, Angelo? Matapos kong makita yung litrato, hindi na ako mapakali. Araw-araw ko siyang iniisip. Pilit pinapakalma ang sarili pero laging bumabalik sa isipan. Ko yung tanong, mahal pa ba niya ako? Hanggang sa isang gabi nag-message si Angelo. Neri, sorry kung ngayon lang ulit. Pwede ba kitang tawagan? Agad akong pumayag. At sa unang salita pa lang niya, ramdam ko na ang bigat. Neri, may aminin ako sa'yo. Kinakabahan ako sa sasabihin niya. Pero kailangan kong marinig. Aaminin ko, may nagpunta dito, si Samantha. Dati ko siyang kaibigan. Naging magkausap kami. Pero Neri, wala akong ibang mahal kundi ikaw. Alam ko mali na hindi ko agad sinabi sa'yo. Natakot lang ako na masaktan ka. Hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa sakit or dahil kahit papaano. Inamin niya. Angelo, bakit hindi mo agad sinabi? Alam mo namang mas masakit ang magtago. Alam ko, Neri, wala akong ibang mahal kundi ikaw. Walang ibang papalit sa'yo. Pauwi na ako. Ipinagpalit ko na yung trabaho dito. Mas importante ka kaysa sa kahit anong oportunidad. Parang gumaan bigla ang puso ko. Sa kabila ng sakit, pinili pa rin niyang bumalik. Pinili niya ako. At doon ko napagtanto na kahit anong layo, kahit anong pagsubok, kapag mahal ka ng tao, babalik at babalik siya sa'yo. Hintayin kita, Angelo. Dito lang ako. At muli kaming nagkasundo. Mas buo, mas matibay. Hindi nagtagal. Dumating ang araw na hinihintay ko. Bumalik si Angelo sa Pilipinas. Simpleng pagsundo lang sa terminal. Walang bonggang salubong. Walang drama. Pero sa oras na nakita ko siyang muli, parang bumalik lahat ng saya. Tumakbo ako papalapit sa kanya at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Neri, sorry kung pinaiyak kita. Pero ngayon, wala na akong balak na muling lumayo. Ramdam ko sa yakap niya yung pangako na kahit kailan, hindi na niya ako iiwan. Doon ko naramdaman na minsan pala, sa gitna ng sakit at layo, mas tumitibay ang pagmamahalan. Simula noon, sabay na naming tinupad ang mga pangarap. Nagtayo kami ng maliit na coffee shop, yung dati naming pangarap, Stair Cafe, at sa bawat tasa ng kape na ginagawa namin, alam naming may kwento itong dala. Araw-araw naming pinapaalala sa isa't isa kung gaano kahalaga ang tiwala, pag-unawa at pananalig sa pagmamahal. Na minsan hindi kailangan ng marangyang buhay, basta't may taong handang sumabay sa'yo kahit saan. At kung may natutunan ako sa kwento naming dalawa, ito yon. Ang tunay na pagmamahal, sinusubok ng panahon at distansya, pero ang mga pusong totoo, kahit gaano kalayo, laging magkikita sa dulo. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, kung may mahal kayo, pahalagahan ninyo. Huwag hayaang sirain ng takot at pride ang bagay na minsan nyo lang matatagpuan. Dahil minsan ang taong mahal mo, siya rin ang magiging dahilan kung bakit mo muling gugustuhing tumawa, mangarap at magmahal. Maraming salamat, Dear Best TV. Nagmamahal, Neri.